Alam niyo ba na yung sakreto sa extra lakas at palas ng isip? Lalong na para sa ating mga seniors, baka nasa isang basong tubig lang pala? Madalas ka bang mapagod? Yung parang ubus na ubus ang energy mo o kaya minsan nahihilo ka? Nako, baka hindi lang yan dahil sa pagod o sa edad. Baka simpleng-simple lang ang sagot, kulang ka lang pala sa tubig. Dehydration, yun ang posibleng dahilan. Okay, so para mas maintindihan natin to, pag-usapan natin yung 5 mahalagang bagay. Ito yung magiging guide natin para manatiling healthy at hydrated. Tara, simulan na natin. So, unahin natin sa pinaka-basic. Bakit nga ba super importante ang tubig lalo na habang nagkakaedad tayo? Kasi habang tumatanda, mas madali tayong ma-dehydrate. Mas nagiging prone, ika nga. Grabe pala no, ang daming nagagawa ng simpleng tubig sa katawan natin. Hindi lang to basta pamatid duhaw. Tingnan mo ha, una, nakakatulong to sa panunaw. Pangalawa, ito yung nagbibigay sa atin ng energy o lakas. Pangatlo, pinapatalas din nito ang pag-iisip natin. At bonus pa, pinapaganda pa nito ang ating kutis at balat. All in one, di ba? Okay, so ito yung next question. Gaano nga ba karaming tubig ang dapat nating inumin? Alam nyo ba kung ano yung sapat para sa inyo araw-araw? Alamin natin. Ang laging sinasabi, diba? 8 glasses a day. Okay, magandang guide yan. Pero tandaan po natin, hindi yan one size fits all. Kasi yung pangangailangan natin sa tubig, pwedeng mag-iba-iba. Halimbawa, kung sobrang init ng panahon o kung medyo active ka nung araw na yon, syempre, kailangan mo ng mas marami. Pati yung ating health condition, malaking factor din yan. So, paano mo malalaman kung kulang ka na sa tubig? Well, yung katawan natin, napakagaling niyan magbigay ng warning signs. Kailangan lang nating pakinggan. Let's talk about the signs na dapat nating bantayan. Okay, isa sa mga pinakauna at pinaka-obvious na sign, yung panunuyo ng bibig. Alam mo yun, yung feeling na parang laging tuyo ang bibig at lalamunan mo, yan na yung unang hirit ng katawan mo nagsasabing, hey, kailangan ko ng tubig. Pangalawa, yung matinding pagod, yung kahit parang wala ka namang masyadang ginawa, feeling mo pagod na pagod ka na. Bakit? Kasi kapag kulang tayo sa tubig, bumabagal lahat ng function sa katawan natin. Kaya ayun, mabilis tayong madrain at mapagod. At ito, paki-take note, pagkahilo at pagkalito. Ito, seryosong sintomas na to, lalo na para sa ating mga seniors. So kapag naramdaman nyo to, huwag nyong baliwalain. Posibleng sign na yan ng mas matinding dehydration na kailangan ng bigyan ng agarang atensyon. Pero hey, good news! Hindi lang pala sa pag-inom ng tubig tayo makakakuha ng hydration. Alam nyo ba na pwede rin tayong kumain ng tubig? Yes, may mga pagkain na sobrang taas ng water content. Tingnan natin kung ano-ano yung mga to. Number 1 sa listahan, syempre, pakwan o watermelon. Sino ba namang hindi love to, di ba? Bukod sa sobrang sarap at refreshing, alam nyo ba na more than 90% niyan ay tubig? Grabe, perfect na perfect to lalo na kapag tag-init. Sunod, pipino or cucumber. Isa pa to sa mga powerhouse ng hydration. Nakakatulong din to na palamigin yung katawan natin. Pwedeng-pwedeng isama sa salad or kainin na lang na parang snack. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mga prutas tulad ng oranges at strawberries. Hindi lang sila mayaman sa tubig, puno pa sila ng vitamins. So parang double win na para sa kalusugan natin. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung kabilang side. Merong mga inumin kasi na akala natin okay lang pero yun pala sila pa yung nagiging sanhi ng dehydration. Importante itong malaman para maiwasan natin. Dalawa sa pinaka-common dito ay kape at alak. Yung caffeine sa kape, isa kasiyang diuretic. Anong ibig sabihin nun? Pinapadalas niya yung pag-ihi natin. So imbes na ma-absorb yung tubig, mas mabilis itong nailalabas ng katawan. Same effect din yung alcohol. Kaya ang payo dito ay moderate lang dapat. At kung iinom man, siguraduhin sabayan ng mas maraming tubig. So anong takeaway natin dito? Ito lang, yung pag-aalaga sa kalusugan, hindi kailangang maging komplikado. Minsan, yung sagot nasa isang basong tubig lang talaga. Isipin nyo, yung simpleng habit ng pag-inom ng sapat na tubig, isa na yung napakalaking investment para sa kalusugan natin in the long run. Ang pag-aalaga sa ating sarili, laging nagsisimula yan sa maliliit na hakbang. At yung pag-inom ng sapat na tubig, isa na yan sa pinakamadali at pinakamabisang paraan. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, handa na ba tayong maging mas healthy at mas hydrated? Simulan natin ngayon!
At syempre, isang mahalagang paalala lang po. Ang mga impormasyon na pinag-usapan natin ay para po sa kaalaman lamang. Hindi po ito kapalit ng professional medical advice. Para sa anumang alalahanin sa inyong kalusugan, napakahalaga pa rin po na kumonsulta tayo sa ating doktor. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.